Inaresto si Pangulong Kuting Jr. matapos mag-utos ang Bank of America na magsampa ng kaso laban sa kanya. Sa kabila ng matinding kontrobersya, pumanig naman ang Korte Suprema sa pagpaparusa laban sa Pangulo na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa buong bansa. Ayon sa mga ulat, ang pag-aresto kay Kuting Jr. ay kaugnay ng mga aligasyon ng irregularidad at maling paggamit ng pondo na kinasasangkutan ng Bank of America. Matapos ang ilang linggong imbestigasyon, naging formal ang hakbang na ito at suportado ng Korte Suprema ang proseso ng pagpaparusa laban sa Pangulo. Ayon sa mga eksperto, ang desisyon ng Korte Suprema ay naglalayong tiyakin ng paggalang sa batas at pagkakaroon ng tamang pananagutan sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang pag-aresto kay Kuting ay nagdulot ng pagkabigla at kalituhan sa publiko. Habang patuloy ang imbestigasyon, umaasa ang mga Pilipino na magiging patas at tapat ang paglilitis sa kasong ito. Maraming tanong ang lumilitaw tungkol sa epekto ng pangyayaring ito sa politika at ekonomiya ng bansa, kaya't isang mahalagang sandali ang susunod na mga hakbang ng mga otoridad. At yun ang balita ang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Baka magkabulilyaso tayo kasi sa I'm sure ang Kongreso hindi naman kami nag-compute niyan, yung actuarial, ang tawag yata diyan actuarial science Yung pagko-compute kung kakayanin ba ng fund o hindi. Kaya dapat hindi talaga sa galit dinaan na gusto natin pagalitan ng PhilHealth, isi-zero natin. Dapat close consultation sa PhilHealth. Magkano ang pinaka-minimum na kaya ninyong i-absorb para hindi masira yung mga plano ninyo. Ganun yun, kasi marami na nga silang plano. Dinoble nga nila yung case rate. Dinagdagan pa. May dental services at meron pa yata yung konsulta. Yung pupunta ka sa clinic, magkukonsulta ka lang sa doktor, hindi ka naman kailangan ma-confine sa hospital, pwede na yun i-charge sa PhilHealth. So, bagong feature na naman yun. So, dapat talaga malapitang konsultasyon with PhilHealth yan bago ginalaw yung 74.4 billion pesos na proposal ng administration na ito. Kasi yung 74 billion pesos na yun, galing sa NEP yun Proposal yan ng administration na ito. So ano pong implikasyon nun? Magkaroon kaya ng katwiran ng PhilHealth ngayon? Una, na hindi makakolekta ng contribution for indirect members that will result na hindi natutuparin ang kanilang mga ipinangakong pagbabago? Huwag nilang gawin yun. Makakasuhan sila dyan. Pero kailangan bumalik sila sa drawing board at mag-computation sila. Pakita nila ulit sa amin na dapat naman yung 400 billion din ay hindi rin naman natin nakikitang natutulog lang sa habang panahon tulog. So dapat ipakita rin nila na ginagamit din nila yun. Opo. Pero again, the implication po nito, ito pong kawalan ng subsidy ngayon, ano ang implikasyon nito para doon sa mga supposed to be nga po indirect members na siyang pinagkukunan po ng kanilang contribution? Dapat wala. Pero tama yun kasi magkakaroon nga ng duda. Pero dapat wala kasi una sa lahat, yung mga indirect members, nabayaran naman yung kanilang mga premium contribution sa mga nakaraang panahon Nabayaran na yun. So, wala naman tayong rule na pag makamiss ka na isang taon, hindi ka na covered. Kasi meron tayong mandato na universal coverage. Nasa batas yun. Kaya binabayaran ng national government yung premium, pero ano yun, parang nagko-compute tayo na ang cover dito ilang milyon pero sa computation lang yon, yung milyon ang covered sa computation lang ng subsidy, pero dapat sa pag-function ng PhilHealth lahat ng Pilipino covered, lahat. So dapat hindi maapektuhan kung may insidente na ginamit yun, sabihan kaagad ng mga mambabatas para mauna ang PhilHealth at wag gawin ng PhilHealth yun at sigurado makakasuhan sila. Okay.
Kung ganyan po na zero allocation na ng subsidiya from the national government, yung sinasabi po ninyo na koleksyon sa sin tax law natin, saan kaya dadalhin? Magandang tanong. Napakagandang tanong. Saan nga dadalhin? Kasi nga, nung kinompute yung 74.4 billion pesos, 53 billion dun, yung competition nga na koleksyon na, hindi to koleksyon sa future, na-kolekta na. So 53 billion, tama po yun. Saan nga pupunta yun? Kaya tinanong ko yan na Ted sa interpellation at ang sagot sa akin ay in writing na lang kasi siyempre, hindi naman din memorize kung saan dinala yun. Pero ang isang na-establish natin dun, nadala yung pera pang health sana para sa PhilHealth napunta sa non-health. Kasi ang pinakatumaas na budget ay DPWH eh. So infrastructure 'yun. Is that lawful? That's a good question. Kaya nga, ang sinabi ko nga rin sa interpellation ko, we are inviting another case before the Supreme Court, especially from health advocates. Kasi nga, number one, sasabihin nga ng health advocates, may mandato nga to remit, hindi sinunod, ziniro pa. Hindi lang sa binawasan, ziniro pa. So, maganda tanong, can that be done? Kasi dalawang nagbabanggaang batas. Isa about the budget, isa about tax collection and the health and the remittance for health. So yung pangalawa, very specific yung pangalawa actually. Mas para sa akin mas specific law yung sinasabi mo na ito yung formula para ito yung halaga na ibibigay mo sa PhilHealth. Very specific yun kaysa sa budget law na general. Opo. So, sir, sa ngayon po na ito ang sitwasyon, pipirmahan ng presidente na po daw ito after the review. May remedyo pa ho ba dito ang presidente? Pag ziniro kasi, I do not kung may remedyo na pwede niyang dagdagan. O kasi ziniro na nga eh. So, wala na po sa tingin ko. Kailangan itanong na sa court kung pwede bang gawin itong ginawa ng Kongreso or na talaga, mag-ingay na po ang mga matatamaang mga membro ng PhilHealth or ang mga health advocate. Senator, meron pong school of thought na sinasabi na kapag nag-veto dito, itong line item na ito sa budget ang presidente, kumbaga po, vinito niya ang provision na ito, mangangahulugan daw po na ang appropriations ng PhilHealth ay magiging yung appropriations ng 2024. Is that possible? Is that, ba ang doon? Ang pwedeng mangyari po, sir? Mas malabo yata na theory yun para sa akin kasi zero na, wala ka ng dahilan na i-line item dito kasi nga wala nang gagastusin. Tapos ibibito mo yung line na yun to restore the amount of the past year. Wala sa rules yun. Ang sa rules natin, if we cannot enact a budget, then the last year's budget is deemed reenacted. But ito kasi we are able to enact a budget except that zero yung isang line. Siguro nga I think ito nabigla ko lang naisip to, Ted, no? I think this is the better theory. Kaya rin retain pang PhilHealth diyan at binigyan ng halagang zero para lang may bahay siya, pwede siyang lagyan ng presidente in the future kung may savings. Galing sa iba. Kung may savings galing sa ibang item. Opo, kung may savings, pwede po na ponduhan niya bilang subsidy yung PhilHealth. Sa tingin ko, pero ang ginagawa kasi diyan kadalasan, hindi mo sinisiro para may bahay pa yung, para ang tawag niya may bahay yung item. Dapat sana iniwanan namin ng 1 million pesos o 10 million pesos. Siniro, kaya medyo yan ang
yan isang kailangan ko pang magkonsulta sa mga budget expert kung ang Opo. zero ba ay pwede mo bang dagdagan. O kaya, sabi nga po ninyo, hindi pa ho ninyo lubusan na aaral, no? Ang mga provision dito, baka may mga singit na naman special provision. Kasi kung may koleksyon ang Bureau of Internal Revenue sa excise tax, sa sin taxes na ito, sa sin products, baka naman pag nakolekta yon, ang presidente magmando, ilagay mo yan dyan sa PhilHealth. Is that possible? O maliban na lamang kung may provision ngayon na nakasingit na specific itong sin tax for next year, may mapupuntahan. Ang ganito kasi Manong Ted, yung bottom line ng suma total na gastos, parehas, hindi gumalaw yung bottom line. So ibig sabihin yun, yung kinuha sa PhilHealth na galing sa sin tax collection, kasi collected na yan ay pumunta sa iba. Ibang gastusin. Therefore, kung meron ka pala biglang makukunan at ibabalik mo sa PhilHealth, magagaling na yun sa savings ng iba. Kasi, all accounted for na Tama. Kung ano man yung kinolekta, ito na po, ito na rin ang gagastusin. Mangungutang pa nga Opo. Mangungutang pa nga para sa ibang gastusin So, yun po, ganun po yung mangyayari dyan. Okay, kasi nga yung 6-point-something trillion pesos specific yun, hindi naman po nabawasan yun Yung pa rin, di ba? Yung amount, yung bottom line, yung suma total ng gastusin, parehas din. Umiba yung purposes. Opo. So, mayroong pagkakagastusan pa rin yung kinuwang 70 billion na yun. Pumunta nga sa iba. Opo. Yun po ang hindi nyo alam kasi hindi kayo nasagot during the interpellation. Correct. At maintindihan ko rin yun kasi nung pagtanggal na nung 74 billion, ilalagay siguro yan sa isang pool na funds na available, tapos doon nila kinuha yung mga pang DPWH, pang DND. Doon ako kunin, kaya hindi mo masabi kung hindi masabi agad kung merong one-to-one na transfer. Opo. Sige. DPWH, Senator, ang proposed under the NEP is only 825 billion. Pero po, ang resulta nitong inyong BICAM na ito ay dagdagan ng 288 billion. Mas malaki pa ito sa mismong budget ng ibang departamento. Mas malaki pa yan sa budget mismo ng DA. Opo, mas malaki pa ito sa iba pong budget ng ibang departamento. Sir, ba't na naman nangyari to? Yun na nga, isang tanong din po yan, Ted. Actually, mayroong ang aligasyon at ito, ini-examine pa namin, may aligasyon na mas malaki pa siya sa budget ng entire education sector. Babantayan na, kaya nga pinapasuma total ko yung sa education sector. Dun sa mga malalaking educational institutions, tama, mas malaki nga si infrastructure kaysa sa education. Kasi 1.1 trillion na ang DepEd 748 billion lang Correct. Ang laki nga masyado. Kulang pa tayo sa detalye. I'm sorry to say kasi nga umingi tayo ng detalye. Opo, kasi po under the Constitution, dapat may pinakamalaking budget ay edukasyon. Correct. Kaya nga unang tanong ko yan nung nalaman ko lumampas na ng 1 trillion yung infrastructure, sabi ko sa staff ko, pakisumatotal ninyo yung mga educational institutions kasi hindi dapat malampasan yun. At basta looking at the budgets ng mga malalaki, CHED, DepEd, TESDA, lampas si DPWH dun sa tatlong yun. So, mahirap nang habulin ng mga small educational institutions like PNPA, PMA, Maritime Academy, may mga kung kahit isumatotal natin, siguro idagdag natin yung sa budget ng education, mas malaki pa rin ang infrastructure budget. Pero Senator, sir, hindi ho ba kasi ang DPWH, meron ka naman program dyan Kaya ka humihingi ng ganito kalaking budget, di ba? May paglalaanan ka. Specific yan. So, and then, ngayon, siguro, pahapyo, nakita nyo na po yung COA report, di ba? Ang DPWH may mga higit 200 billion din na worth of projects na delayed.
So hindi naman sila humihinging ng gatong kalaki, popondohan mo ng karagdagan na 288 billion, di ba parang pork na yan? Parang bulto yan binigay mo na wala namang siya specific program of work. Okay, number one, dapat hindi yan lump sum. Okay? Babantayan natin yan. Yan 200 billion na increase na yan, lump sum ba? So dapat hindi. Dapat line item. Okay, and number two na tanong is kung meron bang program of work. O kadalasan, ang mga nagpo-propose naman ng amendments sa budget, kinukuha naman nila yan sa yung mga nasubmit na sa RDC, Regional Development Council. So, ang assumption dyan, kung nasa RDC ka, nasa Regional Development Council program ka, na hindi ka lang napili sa final pagpili ng executive sa budget nila, pero ka ng program of work dapat. So yan yung mga assumptions na yan. Na dapat pero ang dapat kumikilos na diyan DPWH na. Kasi hindi na kaya ng opisina ko yan, Ted, na tingnan yung mga detalye na ganyan. O sige po. Opo, sige. Pero yung nga, no, kasi the last time namin na interview si Secretary Bonoan on the same issue last budget, sabi niya, sila mismo nagulat nga at sila ay obligadong gumawa na ng program of work, meaning lump sum ito. Diba? Yun po ang ating presumption sa ngayon until makapag-present sila ng itemized line item budget, di ba? Dapat line item. Kung lump sum ito, questionable na kaagad. Dapat line item. And then, ipahabol nila yung program of work, baka posible pa yung ganong proseso. Pero hindi pwedeng lump sum po ito kasi naging bumalik ka sa lumang style na pork barrel. Sige po. Ang program appropriations, ang total po nito ay higit lamang 200 bilyon. Nagtaas ng 373. Ang total ngayon, 531.665 billion pesos, Senador. Correct. So sabi ko na naman, we are inviting another case. Kasi yan na nga yung pending case ko pa sa Supreme Court na for this year, 2024, ganyan din ang ginawa. Kung ano yung programmed appropriations na proposed ng Presidente, dinagdagan ng sobrang laki ng Kongreso. Ganun din ang ginawa ngayong taon. Parang hindi na natuto, tsaka parang binaliwala yung argumento ko. Kaya this will be another case sa Supreme Court. Opo. Bakit ba ang lalakas na loob nila, sir? Hindi ko rin alam, Manong Ted. Actually, paulit-ulit na rin tayo dyan. Well, hindi ko alam. Kaya nga siguro, kaya nga rin siguro meron tayong third branch of government, that referee. Meron tayong referee, tinatakbuhan natin para magsabi kung sino ang tama. So, matagal na yung pending yung isa kong kaso, at least close to 1 year na siya pending. Masusundan niya ng separate case kasi separate budget law na naman, separate budget law na ito eh. So, sana madesisyonan na yung kaso para nga matuto na ang lahat at Congress. Pati ako, kung matalo ako doon, ako yung matututo mismo. AKAP. Dati po kasi ang Senado kontra dito, pero ngayon, pinartihan po ang Senado ng 5 billion. Ang House allocation, 21 billion. Ano po sa inyo, sir? Yung detalye ng AKAP, wala pa rin binibigay sa amin. Kaya nung nagtanong na ako sa DSWD na budget, actually binawasan ng DSWD na budget. Pero andun pa rin si AKAP. Kailangan ko ng detalye. Paano nangyari yun? At wala pa naman in writing na yung hiningi kong sagot. Kaya basta hanggang ngayon, hindi po ako sang-ayon sa AKAP. Dapat baliwala yung offer nila na may parte ang mga senador dyan. Dapat dinis-own namin yan. Kasi yung 4-piece program natin na para sa poorest of the poor, meron pa pong waiting list yan. May waiting list yan. Bakit tayo nag-iimbento ng ibang programa na AKAP para daw sa mga not poor, may mga trabaho pero tinatamaan ng high inflation. Problemahin muna natin yung poorest of the poor. May waiting list doon. Doon dapat binibigay muna ang pera.
So sa Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!